Pamilyar ba kayo mga kaalam sa tagline na iba ng matangkad? Lalo na sa mga batang 80s at 90s, alam kong marami sa inyo ay madalas itong napapakinggan at napapanood sa commercial ng Star Margarine. Sa video na ito aalamin natin ang kwento at kung paano nagsimula ang Star Margarine, isang tatak na naging bahagi ng ating mga tahanan sa loob ng maraming dekada. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Nagsimula ang Procter & Gamble sa Pilipinas mahigit 80 taon na ang nakalilipas. Ang Procter & Gamble Philippines ay ang pangatlo sa pinakamatandang subsidiary ng Procter & Gamble sa buong mundo. Pero bago pa maging bahagi ng Procter & Gamble ang produktong Star Margarine, nagsimula ang lahat noong 1908 nang may dalawang Amerikanong dating sundalo ang nagtatag ng isang partnership sa ilalim ng pangalang Manila Refining Company na gumagawa ng mga produkto ng kandila at fertilizer. Noong 1913, ang kumpanya ay naging Philippine Manufacturing Company or PMC na nagsimula sa puhunang 1,000 pesos na kalaunan ay tumaas sa kalahating milyon. Di nagtagal, nagdesisyon ang Philippine Manufacturing Company na mag-focus sa paggawa at pagbebenta ng langis ng niyog. Sa panahong 1914, isang company pa lamang ang may makinang nagpa-process ng langis ng niyog para magamit bilang sangkap sa mga pagkain. Dahil sa panahong iyon, ang oil na ginagamit para sa mga pagkain ay karaniwang nagmumula sa taba ng baboy at ang iba naman ay galing sa langis ng peanut na karaniwang ini-import mula sa Hong Kong at Shanghai, China. Noong 1917, nag-hired ang Philippine Manufacturing Company ng isang chemist upang bumuo o gumawa ng mga produktong nakakain mula sa langis ng niyog. Kaya noong 1919 inilabas at ipinakilala ng Philippine Manufacturing Company sa merkado ang kauna-unahang vegetable shortening na ginawa sa Pilipinas at ito ay ang Purico. Isang salitang nabuo mula sa pinagsamang mga salitang Espanyol na puro o pure at rico o rich dahil ang wikang Espanyol ay karaniwang ginagamit pa ng mga panahong iyon. Naging matagumpay ang pagpapakilala sa Purico, kaya naman nakaisip muli ang Philippine Manufacturing Company na gumawa ng panibagong produkto para sa mga mamimili na maaaring magamit bilang sangkap o sa paghahanda ng pagkain. Ngunit inabot ito ng 12 years bago maipakilala ang unang vegetable-based margarine sa Pilipinas noong 1931 na sa kasalukuyan nakilala nga nating bilang Star Margarine na creamy rich flavored golden yellow. Una itong inilabas na nakalagay sa bilog na lata at tulad ng Purico naging matagumpay at mabilis na tinangkilik ng mga tao ang Star Margarine. Ngunit pagdating ng 1935, binili ng Procter & Gamble ang Philippine Manufacturing Company na siyang may hawak ng Purico at Star Margarine. Ang Procter & Gamble Company ay isang American multinational consumer goods corporation na gumagawa at nagbebenta ng iba't ibang mga produkto para sa mga mamimili tulad ng mga sabon, shampoo, toothpaste at marami pang iba. Na nakabase sa Cincinnati, Ohio na itinatag ni William Procter at James Gamble noong 1837. Ang Procter & Gamble ay isang malaking kumpanya na naghahanap ng mga paraan upang palawakin ang kanilang negosyo sa ibang mga bansa. Ang Philippine Manufacturing Company ay isang matatag na company sa Pilipinas na meron ng mga produktong kilala at tinatangkilik na ng maraming mamimili. Ang pagbili sa Philippine Manufacturing Company ay nagbigay sa Procter & Gamble ng access para sa merkado ng Pilipinas na isang bagong merkado para sa kanilang mga produkto. At ang Philippine Manufacturing Company ay ang unang operasyon ng Procter & Gamble sa Asia. Sa pamamagitan ng pagbili sa kumpanya, nagkaroon sila ng pagkakataong palawakin ang kanilang negosyo at palakasin ang kanilang posisyon sa pandaigdigang merkado. Sa pagitan ng 1940 at 1950, ang Star Margarine ay naging aktibong bahagi ng merkado na itinataguyod hindi lamang sa pamamagitan ng pagbebenta kundi pati na rin sa pamamagitan ng advertising,
Isang strategy sa marketing na karaniwang ginagawa ng malalaking kompanya, tulad ng paggamit sa mga print ads sa mga kilalang magazine. Upang ipakita ang mga benepisyong pangkalusugan ng Star Margarine, alam nyo ba mga kaalam, bago pa sumikat ang tagline na "Iba ng matangkad", unang ginamit ang slogan na "Stars for Flavors". Para ipakilala sa mga mamimili ang Star Margarine, ginamit ito sa mga unang print ads. Upang mahikayat ang mga mamimili na gamitin ang Star Margarine bilang palaman para sa mga sandwich o bilang pampalasa para sa bibingka at puto. Ito'y nagsilbing tulay upang mas maipakilala ang Star Margarine sa mas maraming Pilipino na nagpapakita kung paano ito maaaring gamitin sa iba't ibang paraan ng pagluluto at pagkain. Ang paggamit ng slogan na "Stars for Flavors" ay nagbibigay diin sa masarap na lasa ng Star Margarine, habang ang pagtutok sa mga benepisyong pangkalusugan ay nagbibigay ng karagdagang dahilan para piliin ito ng mga mamimili. Noong 1951, naganap ang isang mahalagang pagbabago sa Star Margarine, ang pagdaragdag ng vitamin B1. Sa panahong iyon, ang berry-berry ay isang karaniwang problema sa kalusugan ng mga batang Pilipino, at ang vitamin B1 ay kinilala bilang isang epektibong lunas. Ang pagdaragdag ng vitamin B1 sa Star Margarine ay hindi lamang nagpabuti ng nutritional value ng produkto, kundi nagbigay din ng dagdag na proteksyon sa mga bata laban sa beriberi. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pangako ng Procter & Gamble sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, hindi lamang nila pinahusay ang lasa at kalidad ng Star Margarine, kundi nagbigay din sila ng mahalagang contribution sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga bata. Sa pagpasok ng 1960, ang Star Margarine ay nag-iba ng direction sa kanilang mga print ads. Sa halip na tumutok lamang sa lasa at nutrisyon, muling sinuri ng Procter & Gamble at ng kanilang ahensya sa advertising, ang Ace Compton Advertising, ang sangkap na vitamin B1 sa Star Margarine. Natuklasan nila na ang vitamin B1 ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon laban sa beriberi, kundi mayroon ding papel sa pagtangkad o paglaki ng isang bata. Mula noon ay ipinakilala ang tagline na "Iba ng matangkad". Ito ay naglalarawan ng isang pangarap na karaniwan sa mga Pilipino, ang pagnanais na maging matangkad. Sa isang kultura kung saan ang taas ay kadalasang nauugnay sa tagumpay at kumpiyansa, ang Star Margarine ay nagalok ng isang paraan upang matupad ang pangarap na ito. Ang promotional strategy na ito ay nagbigay diin sa ideya na ang pagkain ng Star Margarine ay maaaring makatulong sa mga bata na lumaki ng malusog at matagumpay. Sa pamamagitan ng pag-evolve ng kanilang mga ads at pag-unawa sa mga pangarap at mithiin ng mga Pilipino, ang Star Margarine ay nagawang mapanatili ang kanilang posisyon bilang isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Natatandaan ko pa nga noon mga kaalam, dati ay gumagawa kami ng Star Rice kung tawagin. Inilalagay namin sa mainit na kanin yung Star Margarine at hahaluin hanggang magkulay dilaw na yung kanin. Sa paniniwala na tatangkad kami pagkatapos kumain ng kanin na may Star Margarine. Ikaw kaalam, ginawa mo rin ba ito noong kabataan mo? Paki-share naman sa comment section ang iyong kwentong Star Margarine. Sa pagdating ng television ay nagbukas ng bagong paraan upang maipakita ang benepisyo ng pagiging matangkad. Sa mga unang commercial ng Star Margarine, makikita ang mga batang player ng basketball na mas mahusay na naglalaro dahil sa kanilang taas. At maging ang mga simpleng gawain tulad ng pagkuha ng prutas sa puno ay nagiging mas madali para sa mga batang mas mataas. Gumamit din sila ng mga sikat na personalidad upang maipakilala sa mas malawak na market ang Star Margarine, tulad ni na Comedy King Dolphy. At Aurora Pijuan bilang Miss International noong 1970, na lumabas din sa isang commercial ng Star Margarine. Ang commercial na ito ay hindi lamang nagpakita ng benepisyo ng pagiging matangkad, kundi nagbigay din ng inspiration na nagpapakita na ang pagiging matangkad ay hindi lamang isang pisikal na katangian, kundi isang simbolo ng kumpiyansa at tagumpay. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga sikat na personalidad at relatable na mga situation, ang Star Margarine ay nagawang maabot ang mga puso at isipan ng mga Pilipino. Ang kanilang mga commercial ay hindi lamang nag-promote ng produkto, kundi nagpakita rin ng mga pangarap. Bagamat alam naman natin na isa ito sa mga strategy ng mga kompanya,
di natin maitatanggi na talaga namang naging epektibo ang kanilang mga ginawa para tumatak ang Star Margarine sa isip ng maraming Pilipino. Sa kasalukuyan, bagamat naibenta na ng Procter & Gamble ang Star Margarine sa Magnolia Division ng San Miguel Corporation noong 1994, ang tagline na iba ng matangkad ay patuloy na naging isang mahalagang bahagi o trademark na kilala nating Star Margarine. Ang pro-growth campaign ay hindi lamang ginamit sa Star Margarine mula nang makuha ito ng San Miguel Corporation. Ito ay ginamit din sa ibang mga produkto ng San Miguel Pure Foods, tulad ng Pure Foods Star Hot Dogs at Pure Foods Star Corned Beef. Ang paggamit ng parehong tagline sa iba't ibang produkto ay nagpapakita ng malakas at malalim na connection nito sa mga Pilipino. Ikaw kaalam, ano ang masasabi mo tungkol sa Star Margarine? Isa ka rin ba sa mga kabataan noon na naniwala sa promotional campaign at tagline ng Star Margarine? Gusto kong mabasa ang inyong kwento sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Pa-click na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.